Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon Diyos, sa panibagong umaga. Ngayon ay Martes ng umaga dito sa Houston, Texas. Lord, salamat po, Lord. At ako ay iyong ginising sa dami pa ng aking mga gagawin. Panginoong Jesus, Manal na Espiritu, Ikaw ang aking gabay. Oh, hallelujah. Ikaw ang aking gabay. Kung wala ka, wala akong magagawa. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako, Lord Jesus. I need your help, Father God. You are my strength. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Nakaraos sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Sa bawat araw na kami ay nagising, ito'y isang malaking oportunidad na kami ay muling makapagsilbi sa inyo. Mapurihan ka, masamba, makilala ka sa sanlibutan, ang Diyos na buhay, ang Diyos na puno ng pagmamahal. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. You are good at all times. Thank you, Jesus, for everything. It's Tuesday. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Diyos na buhay. Diyos na puno ng pagmamahal. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are good at all times. We praise your name. We glorify your name. No matter what, ano man ang aming mga sitwasyon, you are God. You are still God. You are still God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you are in control of everything, Lord. Happy moments. Oh, sorry. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. And painful moments. Trust God. Every moment. Thank God. Amen. Every moment, mga ka-Team Jesus, ano man ang moment na ating nararanasan, ang Diyos ay buhay at Siya ang bahala sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Yan, nawitan natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Nandito na ako. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Thank you, Lord Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name, Lord God. We thank you for you are in control of everything. Thank you, Lord. Thank you at nandito na naman kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw, Panginoong Kristo, ang makilala sa aming mga buhay, ang makilala sa sanlibutan, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na nararapat at walang iba. Oh, hallelujah. Ayan. Let us welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day
I learned to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Hinihiling namin ang iyong kaawaan, ang iyong pagpapatawad sa mga nagawa namin kasalanan laban sa inyo, maging sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili. Patawarin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya, sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Kami rin ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Lord. Katagpuin mo rin sila, kagaya ng pagtagpo mo sa amin, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Ayan, so iba ang ating kamera ngayon dahil hindi ko na nakikita ang live kung asa na ang itsura ko niyan. But bahala na ang Diyos. Nandito yung ating monitor. The monitor. Ayan. So, dito ako uupo. Although, ang monitor na to ay siya, madilim. Madilim ang paligid. Madilim ang paligid. So, tingnan natin. Ayusin natin. At baka naman ay medyo mag-improve. So, dapat dyan siya. I think so. Bitin na natin. Saka yung isa dyan, yung mga ilaw natin ba, mga katin Jesus? Ang ilaw ba? Saka ng ilaw. Yahoo! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay April 15, 2025 at Martes ng umaga dito. Si Tita Vets ay ang dami kong mga ginagawa. Ang billing, hindi pa ako tapos. Pero pagod na ako kaya natulog na ako kagabi. Okay. So ayan, tingnan natin. Ayan na si Tita Vets sa ating monitor. Okay. Ayan na siya. So, ayusin ko lang ang aking buhok. No? Ayan, mga kating Jesus. So, kahapon ay ano ang mensaheng ipinarating ng banal na Espiritu sa atin kahapon. So, tingnan natin ang ating mga Biblia. So, tayo ay nasa Galatians, no? Galatians. Ang kaligtasan, ayan, dito tayo sa 4,
2025. Ayan, 4:14. At ngayon naman ay nasa Galatians 3 na tayo, 4:15-25. Okay? So, naririnig ba ninyo ako dyan? So, mag-umpisa na tayo sa ating pag-uusap. So, kahapon ay tinuruan tayo ng ating ng banal na espiritu tungkol sa pagiging natin, dapat ay consistent tayo. Hindi tayo gagaya kay Pedro na nung wala pa yung mga ibang mga disipulo ay okay lang sa kanya, parang okay lang sa kanya na kumakain siya kasabay ang mga hintil, no, yung naging Kristiyanong hintil. So balit nang dumating ang ibang mga disipulo kagaya kay Santiago at Juan, ay nag-distance na siya, napansin ni Pablo na umiiwas na siya sa mga hintil na ayaw na niyang sumabay sa mga hindi Hudiyo na naging Kristiyano at mga hindi tuli o kaya uncircumcised Christians. So napansin yun ni Pablo, kaya napansin yun pinakita ng banal na espiritu kay Pablo yung ginawa ni Pedro, kaya nirebuke niya si Pedro na huwag yan bilang mga alagad ni Panginoong Hesukristo ay wala tayong kinikilingan, no? Wala tayong kinikilingan, pantay ang ating paningin. Kung paningin sa ating kapwa, maging sila man ay circumcised o kaya hindi, sapagkat hindi na tayo naaayon sa batas ng tao, kundi ito o kautusan ng tao, kundi tayo ay naaayon o nakabatay sa kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo. So yung kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating batayan, no, yung batayan ng ating pananampalataya. Dito dapat ang ilaw. Ayan, para makita tayo. Ito naman, ito dapat siya. Yan, di ba? Okay. So, ayan na. Okay, dito tayo. At, ang sabi dito, ang kaligtasan ay para sa lahat. Sa makatuwid, wala tayong kinikilingan, wala tayong pinipili, na kung sino lang ang pagbabahaginan natin ng salita ng Diyos. Halimbawa, meron kayong nakita dyan na isang, anong pangalan nung mga Pilipino, kapwa Pilipino natin, I think mga Muslim yan sila. Yung mga badyaw, halimbawa. Yung mga badyaw, may nakita kang badyaw. Ganyan. Sabihin mo, ay, yung ko nga ang ibahagi na ng salita ng Diyos yung badyaw. Mabadyaw man yan, maano man yan, taga-bukid ba yan, taga-dagat ba yan, taga doon sa kapatagan at saan pang bahagi ng daigdig, ang kaligtasan ng Diyos ay libre. At ito'y para sa lahat. Kaya nga, John 3:16, kaya inayos ko na yan, hindi na yung baliktad, kundi John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ayan. So yun dapat ng ating pagtutuunan ng pansin, no? Ang kaligtasan ng kahit na sino, kung ano man, as the Holy Spirit leads us, hindi yung kung ano o kung sino ang gustuhin lang natin. Okay, so dito tayo sa alala natin na malapit na ang Holy Week. Ngayon ay Holy Week na. So nag-uumpisa na tayo kung ang mga Katoliko ay nag-uumpisa na yan sa celebration. Kaya tapos na ang Ash Wednesday, mayroon na, tapos na rin ang Palm Sunday.
So ngayon ay nag-prepare na para sa Friday. So Friday, ang iba ay mag-prepare na ng ng mga kakanin at kung ano-ano dahil Friday. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin isineselebrate ang muling pagsilang, muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo sa April lang. Kundi bilang mga Kristiyano, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ daily sa ating mga buhay. Araw-araw ay sineselebrate natin ang Resurrection Sunday. No? Sineselebrate natin yan, Resurrection Day. Araw-araw. Nung tayo ay magising, sineselebrate natin ang resurrection. Lord, ako ay nagising. Lord Jesus, salamat po. Ako ay nagising. Salamat po sa libreng kaligtasan. Yan ang mga Kristiyano. Subalit ang mundo, naaalala lamang nila si Panginoong Jesucristo, naaalala lamang nila yung resurrection sa yung may mga date na ganito, papaalala sa atin. But tayo, we Christians know, we remember the resurrection of Jesus in every day of our lives in John 3:16. Okay. So dito tayo sa Galatians chapter 3. Ang pagsunod sa kautusan at ang pananampalataya kay Kristo. Okay, yan ay nasa chapter 3 verses 1 to 14. Okay, basahin na natin. Nasaan ang inyong mga Biblia? Ang pagsunod sa kautusan at ang pananampalataya kay Kristo. Ano ba naman kayong mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanilin lang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap nyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo? Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili niyong pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang nararanasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala? Tinanggap nyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Tingnan ninyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos
ay pinagpapala tulad ni Abraham. O hallelujah! Ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa ng Diyos, sapagkat sinabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang hindi sumunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong itinuring na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil sinasabi sa kasulatan. Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos, dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Okay? Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, sapagkat sinabi sa kasulatan, ang nagnanais mabuhay sa pamamagitan ng kautusan ay kailangang sumunod sa lahat ng inuutos nito. Ngunit, hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan, kaya isinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. So, sinong nagtubos sa atin? Si Kristo. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinabi sa kasulatan, sinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! Salamat Holy Spirit sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Ayan, nirebuke ni Pablo ang mga taga-Galatian. So, para tayong ano bang klaseng mananampalataya tayo kay Kristo? Tayo ba ay mga taga-Roma? Tayo ba ay mga taga-Corinto? O kaya tayo ay mga taga-Galatia? Sabi niya, ano ba kayong mga taga-Galatia? Maring sabihin natin, ano ba kayong mga Pilipino? Ang sabi dito ni Pablo, ano ba naman kayong mga taga-Pilipino? Mga taga-Pilipinas. Hindi ba kayo nakakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Hala. Sino sa atin ngayon ang agad-agad naniniwala sa mga pagtuturo na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos? Sino ngayon sa atin na agad-agad naniniwala, ganun ba? Oo nga ganyan pala yan? Sino sa atin ngayon ang agad-agad naniniwala ng mga bagay-bagay na hindi natin tinitingnan at sinusuri muna sa salita ng Diyos kung ito ba ay nandoon? Yun pa lang dapat gawin? Okay, sige, sunod na lang ako. Harmless naman yan. Wala naman yang okay lang yan sa aking pananampalataya. Harmless man yan. Wala namang mawawala sa aking pagiging Kristiyano kung susundin ko ito. No? Lalo na ngayon, na Holy Week, ang daming mga tradisyon na sinusunod ninyo, na wala naman sa kautusan sa salita ng Diyos. Ang tao lamang ang gumagawa.
Maraming mga pamahiin na pagdating ng Friday, ay wag daw tayong gumawa ng, wag daw tayong kumilos kasi patay ang Diyos sa panahon na yan. Wag daw tayong maganyan kasi ganitong mangyayari sa iyo. Wag daw tayong maganyan. Tayo naman, kahit alam natin ang salita ng Diyos, kahit tayo mananampalataya ni Kristo, ay, oo nga, no, sige, ihog na lang, ay, ganito pala, no, oo. Kaya, rebuke Israel tayo. Bakit natin pinapractice yan? Gayong alam natin kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. So, nirebuke. Ano kayo? Ano ba kayong mga taga-Galicia? Ano ba kayong mga taga-Pilipinas? Hindi pa kayo makaintindi, hindi pa tayo makaintindi tungkol sa totoong nangyari kay Kristo. Hindi pa tayo nakaintindi na yung penitensya na yan na sinasabi ng Katoliko at ng iba pang mga pananampalataya, yung penitensya ay wala yan sa salita ng Diyos sa Bagong Testamento. Nagpenitensya ka, subalit pagkatapos ng Holy Week, bumabalik ka na naman sa dati mong ikaw. Useless yon dahil hindi yon ang totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Walang penitensya sa Biblia dito sa New Testament. Repentance ang nandito. Repentance. Ibig sabihin nun, hindi lang tayo tumalikod sa ating mga kasalanan pagdating ng Holy Week, kundi ang pagtalikod sa ating kasalanan ay araw-araw nating ginagawa yan sa gabay ng banal na Espiritu. So agad-agad tayong nalilinlang sa mga tradisyon at sa mga practices na hindi naman, na wala naman sa Biblia. Kaya anong nangyayari sa Pilipinas? Maraming mga oportunista, maraming mga manluluko. So lalo na pagdating ng Holy Week, ayan maraming mga humihingi ng mga donations dahil ganito. Maraming mga ganyan. Ito namang mga commercial, ito namang mga nasa palengke o saan pa man. Dahil Holy Week at kailangan ng mga buko, mga kung ano-ano pa, dahil magluluto ng, may celebration na naman, magluluto ng ganito, ganyan. Pataasan naman nila yung mga presyo ng langka, presyo ng kamote, ng karlan, na kung ano-ano, yung mga ano pa mang sahog dyan sa mga binignit, kung ano-ano na lang, no? Mga bilo-bilo. Kasi yun ang mabenta sa mga panahon na ito. Yan ang mga paniniwala na wala sa Biblia. Sa halip na ang tao ay mag-focus doon sa ginawang sakripisyo ni Panginoong Jesucristo. Anong sabi dito? Si Abraham ay itinuring na matuwid hindi nang dahil sa kautusan, kundi itinuring siya na matuwid sapagkat siya ay nanampalataya, naniwala siya sa Diyos Ama. Ganon din ang mangyayari sa atin. Hindi tayo naging matuwid nang dahil sa kabutihan natin, nang dahil sa pagsunod natin sa batas, kundi tayo ay naging matuwid nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo at yung sumpa na dapat ay ibinigay sa atin. So nandito yung sumpa, sapagkat kung tayo lamang hindi natin nasusunod ang mga kautusan, kung tayo lang, we cannot do it on our own. Kaya nga, si Panginoong Jesucristo ang naging kabayaran ng sumpa na yun. Isinusumpa, sabi dito, isinusumpa
ang mga isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Oh. Kaya yung cross, mga ka-Team Jesus, kaya nga na dati, nung ako'y Katoliko pa, ay, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, di ba, may ganyan sa Katoliko? Oh. Bakit maganyan? Walang nagpapaliwanag sa akin kung bakit, iniisip ko, bakit ako gumaganon? Kasi cross daw. Ngayon, pinapaliwanag sa atin, ang pakahulugan ng cross, signing of the cross. Why are we signing of the cross? The cross means curse. Curse nga ang cross eh. Kaya nga, sa pamamagitan ng cross, si Panginoong Hesukristo, doon siya ipinako sapagkat siya ang pumalit sa atin bilang tayo ay isinumpa. Isinumpa tayo eh. Kaya tayo dapat, ang nararapat na ipako sa cross dahil lahat ng nakabitin dyan sa puno na yan, yung cross ay nanggaling ba yan sa puno, lahat ng nakabitin na yan ay mga isinumpa. Tayo dapat, dahil tayo ang mga makasalanan na hindi natin nasusunod ang mga kautusan, no one can obey the rules, no? Yung mga kasulatan na yun, mga kautusan na yun, no one can obey the whole thing. Yung kabuuan na yan, walang makapagsunod. Kaya, isinumpa tayo. Okay? Pero nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo dyan, sa John 3:16, doon sa cross ng Kalbaryo, ang pagiging tayo na isinumpa ay nabigyan ng panibagong buhay nang dahil si Panginoong Hesukristo ang pumalit, ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero hindi natin yun naintindihan eh. No? Ginawa ito ng Panginoong Diyos Ama para tayo ay pagpapalain kagaya ng ginawa niyang pagpapala kay Abraham. No? Pero hindi natin naiintindihan eh. Hindi natin naintindihan ang totoong pakahulugan ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesus, lalo na ngayong Holy Week. Ang focus ng ating mga isipan ay ang celebration ng tao sa halip na ang focus natin ay ang ating mga sarili at kung paano tayo binago ni Panginoong Hesukristo. Paano ba tayo pagpapalain? Pagpapalain ba tayo dahil sumunod tayo sa mga batas na ito, ganito, ganito? No. Dahil tayo ay limitado. Hindi tayo perpekto. Hindi natin kayang sundin ang batas. Lahat ng batas na yan ay hindi natin kayang sundin. Kaya nga, dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba natin ito naintindihan? Wala eh, ang tigas na mga ulo natin eh. Sumusunod pa rin tayo sa mga tradisyon ng tao na sinasabi natin, okay lang to kasi harmless naman to. Wala naman tong problema sa aking pananampalataya.
Gayong alam natin ang katotohanan. Alam natin na hindi diyan ang focus ng ating pananampalataya, kundi ang focus natin ay ang ginawang pagsakripisyo ni Panginoong Kristo sa atin upang tayo ay muling mabuhay kasama siya at sundin natin ang kalooban ng banal na Espiritu upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Yan mga ka-Team Jesus. No, yung mensahe na is iparating ng banal na Espiritu. Si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid. Hindi dahil sumunod siya sa kautusan ng tao, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos Ama, naniwala siya sa Diyos Ama, sumunod siya. Kahit hindi niya nakikita kung ano man ang darating sa buhay niya, pero sumusunod siya. Yes, Lord. Yes, Lord. Okay? Kung sa sarili lamang natin, hindi natin kayang gawin ang pagsunod sa kautusan. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya dahil hindi natin nasunod ang batas, kaya tayo ay isinumpa. At dahil tayo ay isinumpa, hindi tayo pagpapalain, hindi natin natanggap ang mga pagpapala ng Diyos sapagkat tayo ay isinumpa. We are cursed. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya ginamit niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo ay mawala sa sumpa kapag tayo ay nananampalataya kay Panginoong Kristo at naniniwala tayo na siya ang anak ng Diyos Ama na ipinadala dito sa lupa upang magsakripisyo sa atin nang sa ganoon ang ating mga kasalanan ay mapatawad ng Diyos Ama at magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Kanya. That is what we call the importance of the sacrifice of Jesus. Hindi natin naiintindihan. Hindi pa rin natin naiintindihan. Ang Holy Spirit palagi na lang nagre-rebuke sa atin, palagi nagsasabi, mali iyang paniniwala na yan. Bakit tayo naniniwala? Bakit ka naniniwala? Mali yan! Pala Ganon ang tradisyon Mas pinapahalagan pa ang mga gawain parang si Martha. Sa halip na makinig sa salita ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Mary, si Mary ay nakikinig lang yung dalawang magkapatid na kapatid ni Lazarus. Si Mary nakikinig kay Jesus diyan. Nakaupo lang siya, malapit kay Jesus, nakikinig siya sa pagtuturo ni Panginoong Kristo. Samantalang si Magda o si Martha, abalang-abala siya, mag-prepare pa siya, magganito pa siya, ganyan, magluto pa siya, ganito siya, Tapos nagreklamo pa siya. Lord, sabihan mo naman yung aking kapatid na tulungan niya ako dito sa kusina. Pero sabi ni Jesus, Martha, Martha, simple lang ang aking sinasabi. Simple lang ang dapat mong gawin. Yan ang ginawa ni Mary. O see? Ginawa ni Mary ang makinig sa salita ng Diyos. At magkaroon ng kapayapaan sa mga puso, sa isipan, that the Lord is in control of everything.
He is in control of everything. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin ngayon. Maraming salamat sa rebuke. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man po ay tigas ang aming mga isipan, ang aming ulo, sa patuloy naming pagsunod sa mga tradisyon na wala naman sa iyong salita, wala sa iyong kautusan. Patawarin mo po kami sa halip na mag-focus, manahimik, magkaroon ng reflection sa kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Kung gaano kabuti ang Diyos Ama sa aming mga buhay. Mas ang tinitingnan namin ay ang aming mga sitwasyon. Lalo na ang selebrasyon ng Holy Week, kung anong mga ready namin, mga kakanin, mga lulutuin, kung ano-ano pa. Lord, patawarin mo po kami, Panginoong Isus. Patawarin mo kami. Nakalimutan namin na hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay nandito kami makinig sa mga salita. Sundin ang kalooban ng banal na Espiritu. Magkaroon ng kapayapaan sa puso. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus, forgive us. Iniisip namin, bakit ang hirap ng buhay namin? Bakit hindi kami pinagpapala ng Diyos? Kagaya kay Abraham, as we claim the Abrahamic inheritance, bakit? Sapagkat agad-agad kaming nalilinlang, naluluko ng mga pananalita, ng mga tradisyon, ng mga pangapamahiin, mga patutuo na hindi naman totoo at wala siyang mga salita. Lord, patawarin mo kami. Na yung mga paniniwalang yon ang nagdulot sa amin na mahadlangan ang aming mga pagpapala na dapat ay ibigay mo sa amin. Dahil nahati ang aming pananampalataya sa halip na buo namin paniniwalaan ang iyong mga salita. Buo namin paniniwalaan ang iyong mga pangako. Ang dami namin pinaniniwalaan na wala naman sa iyo, wala naman sa Biblia. Tawarin mo kami, Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami. Lord, gamitin mo ang aming mga buhay, Lord God, upang maikalat ang katotohanan. Upang maikalat ang katotohanan na ang halaga ng Holy Week ay ikaw. Ang halaga ng selebrasyon ay ikaw. Hindi kung ano-ano pa mang mga pinitensya o ano-ano pa mang mga tradisyon. Kundi ikaw ang dahilan kung bakit muli kaming nabuhay. Kung bakit muli kaming nabigyan ng pagkakataon na magising sa umaga, na ipagpatuloy ang aming mga buhay dahil ikaw, dahil sa iyo, Panginoon Jesus. We are so sorry, Lord. We hurt the Holy Spirit. Nasaktan namin ang banal na Espiritu. Patawarin mo po kami, banal na Espiritu. Salamat sa iyong pag-aalala. Salamat sa paalala mo sa amin
na mali ang aming mga ginagawa. Nawala yan sa ayon sa salita ng Diyos, kundi ang aming bigyang halaga ay ang kabutihan ng Diyos Ama. Na hindi kami magsasawang magpuri sa Diyos, magpapasalamat sa bawat araw. Lord, thank you. Ako na naman ay nagising, thank you. Nang dahil sa iyong pagsakripisyo, na ikaw ang sinumpa, Panginoong Hesus, salip na ako, andito ako ngayon. Nararanasan ko ang iyong kapayapaan, nararanasan ko ang kaawaan ng Diyos Ama, nararanasan ko ang kanyang mga pagpapala. Patawaran mo kami, Panginoong Hesus, kung agad-agad kaming nalilinlang sa aming mga nakikita, sa halip na tingnan ng iyong mga salita. Sa halip na ikaw ang aming tingnan, ikaw ang aming sundin. Ang bilis naming malinlang sa pamamagitan ng aming mga mata. Tawarin mo kami. Yes, Father God, thank you. Thank you sa muling pagkakataon na kami ay iyong maituwid at naging karapat-dapat kami sa iyo. Gabayan mo ang bawat isa. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya kay Kristo. Patatagin mo kami na hindi kami agad-agad maluko, Panginoong Hesus. Iyaan mo ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay. Tulungan mo ang bawat isa. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po na nandiyan ka upang kami ay muling ibangon, upang kami ay muling ituwid sa aming mga pagkakamali, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming binabalik, aming pinasasalamatan. At ang lahat ng parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos Ama. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Oh, hallelujah. God is good all the time. God is good all the time. Ayan, mga ka-Team Jesus. Ano ang ginawa ng Holy Spirit sa atin? Kayo ba ay tinuruan ng banal na Espiritu? So kung narinig ninyo ang salita ng Diyos, at ganun pa rin ang inyong gagawin, mga ka-Team Jesus, na bahala na ang Diyos sa inyo, sapagkat mayroon ng warning na ibinigay ang banal na Espiritu. At kung ayaw pa rin nating sundin yun, wala nang magawa ang Diyos. Dahil lahat na ay ginawa na niya. Nasa sa atin yun ang pagdidesisyon. It's your choice. Sinong pipiliin mo, anong pipiliin mo? Ang impluwensya ng mundo? Ang tradisyon ng mundo? O si Panginoong Hesukristo at ang katotohanan sa kanyang pagiging Diyos? Ayan. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Ayan. Sharon, siya, doon sa ating group chat, magpili na kayo dyan ng araw ninyo na kung saan, doon sa Team Jesus members, na kung saan ay, anong araw, maglagay ka ng
oras, maglagay ka ng mga pangalan siya ba? Na, bawa ako, Tito Brian, ako, Tita Beth, Tita Jane, Tita Jolie, Sharon, sino pa dyan, Evelyn, maglagay ka ng listahan na doon sa group chat siya, tapos gagawin nila yan, i-copy-paste nila at ilagay nila pangalan nila. Ako, ganito, ako, ganyan. No, lagyan nila ng pangalan. So, sunod-sunod yun. Kung ilagay mo siya, tingnan ninyo, wag niyong i-copy-paste yan kung hindi pa nasunod yung mga dapat. Okay? So, maglagay kayo, sabihin natin, Evelyn, mag-comment si Evelyn. Ako gusto ko Martes. O, yung isa naman, si Tricia. Gusto ko ng Sunday. Or si ganito, gusto ko ng ganyan. Okay? Pwede naman yan na ang gawin ninyong fasting ay dinner or lunch. Dinner, ang gawin natin, dinner hanggang umaga. Yan ang fasting na gagawin natin. Dinner. No more dinner. Ang last nating pagkain ay umpisa sa lunch. After lunch, ang lunch naman is 1 to 2 or 12 to 2. After lunch, wala nang kain yan. Lunch hanggang magdamaga na yan. No? 12 hours. So, inom lang tayo ng water. Kung ipagdasal natin yan sa Panginoon, yung Holy Spirit, na matuto tayong isacrifice ang ating flesh para sa ministry, para sa dami nating mga prayer request, lalo na malapit na ang eleksyon na mangyayari, kaya ipagdasal natin ang Pilipinas. So, kailangan nating isakripisyo ang ating flesh upang sa ganoon ay pakinggan tayo ng Diyos at baguhin niya ang sistema ng ating bansang Pilipinas. Okay. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. Ayan, iba ang aking, hindi ako makapagbabay dyan kaagad dahil nasa likod ang aking live.